AKO at ang Principe Consort Pacer ang pinaka-hindi magkakasundo. Galit siya dahil sinira ko siya at ang prinsesa. Galit ako sa kanya dahil sa puso niya. Lagi niyang iniisip ang ibang babae. Gamit ang titulong prinsesa, sinira mo AKO at pinilit akong magpakasal sa'yo. Ito ba ang gusto mo? Hey Sharon, bumalik ka rito. At ang prinsesa na laging nasa isip niya. Nagpakasal sa hilaga at sa loob ng isang taon, di niya kinaya ang hirap, nagdesisyon magpakamatay. Naniniwala sa lahat ng trahedya. Ay dahil. Ken. Simula noon, sa loob ng ang pinakamadalas naming sabi, Aido. Walang magandang wakas. ang pagpanaw ng prinsesa ang sanhi ng digmaan ng dalawang kaharian. Si Pei Xian ang namuno sa depensa. Pero alam niya, di niya na mapipigilan ang Huvak. Pei Sharon. Pei Sharon. Pei Sharon. Sa buhay na ito, bayad na ang lahat. Sa susunod na buhay, naway bigyan mo kami ng pagkakataon magkasama. Hey Sharon, Si Pei Sharon. Hindi ko inaasahan na si Pei Xian ay magpapatayan para iligtas ako. Para sa susunod na buhay ko. Na may pagtaguyod siya at ang prinsesa. Noong gabing iyon, tumalon ako mula sa tor ng lungsod. Para sa bansa. Sa hilaga para sa kasunduan sa pamamagitan ng kasal. Totoo ba? Yung kasunduan sa kasal ni Pei Xian. Hindi mo na gusto. Noong nakaraan, namatay si Pei Xian, nasira ang dasaw. Lahat dahil sa pag-asawa ng prinsesa, naging sanhi ng depresyon, pagpapakamatay at galit sa hilaga kung mag-asawa ako. Siguro, may iwasan ang trahedya. Deti, wala akong pakialam. Sa harap ng kaharian, ang personal na damdamin ay walang halaga. Ang kasal kay General Pei, ibigay na lang sa prinsesa. Handa akong magpakasal para sa kapatid ko. Ang kasal na ito ay hindi laro. Kapag napili, walang bawian. Zhao Xu. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Ama, napag-isipan ko na po ito. MG Atao. Baguhin ang utos ng hari. Bagamat may lungkot sa mata ng ama, kitang-kita na mas pabor siya kay Chuyan Shuang. Sa kanyang bunsong anak na malambing at marunong magpakitang awa. Kung hindi ko lang talaga tinanggihan sa nakaraan, ang ama, siya rin ang magpapadala sa aking kapatid para makipagkasundo. Kaya ganoon kabilis niya itong pinaunlakan. Siya na. Nakikiusap ako, mahal na hari, bawiin niyo ang huwag payagan ang prinsesa na pumayag sa kasunduan. MGA Tana, dalhin asay General Pei. Nakaraan buhay. Pinadakip ko si Pei Xian at ipinasok sa loob ng bahay. Pagkatapos, pinilit ko siyang magpakasal sa akin. Gaya ng nakaraang buhay. Patuloy pa rin siyang nagmamakaawa para sa harap ng aming ama, humihingi siya ng tulong. anong ginagawa mo dito? Pei Sharon, naisip mo na ba kung bawiin ni ama ang kanyang utos? Hindi ba ako ang magiging prinsesa na ipadala sa hilaga para magpakasal? Bilang general ng kaharian, hindi ko hahayaang may prinsesa ng kaharian na gamitin ang sarili para sa kapayapaan. Dakilang general, ako at ang aking kapatid. Isa sa amin ay kailangang pumunta sa hilaga. Gaano man katagal kang lumuhod, hindi magbabago ang katotohanan ito. Basta ikaw, mahal na huwag linlangin ang kagustuhan ng hari. Ang alyansang kasal ay hindi naman dapat hadlangan. Sayang naman talaga iyon. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pipigilan. Ano ang binabalak mo? Paano naman? Kinlang. Ay nice kong batiin si General P. Ang katuparan ng kanyang nice. Pero hindi ko sinabi sa kanya, ang pagpapakasal ay napunta sa akin. Sa nakaraang buhay, sobra ang kanyang pagtitiis. Hayaan mo siya magtiis pa ng kaunti, di naman iyon malaking bagay. Kapag dumating na ang araw ng kasal, makikita niya na ang nobya ay si prinsesa, hindi ako. Mas magiging masaya siya, di ba? Ginawa ko ang lahat para manatili si Pei Xian sa tabi ko.
Kahit ibigay niya ang buhay niya sa akin, ang puso niya matagal nang sumama kay prinsesa at namatay na sa hilagang hangganan. Si Paishan, sa nakaraang buhay, iniligtas mo ako ng buong puso. Ngayon, ako naman ang magbibigay sa iyo ng malaking regalo. Bakit kaya si Achun ngayon sila napakadeterminado? Kung dati, sigurado akong mag-iiskandalo siya. Ipinabuhat niya ako papalayo. Ano naman kaya ang plano niya ngayon? Chu Zhaozi, dumating ka ba para pagtawanan ako? Hindi ko hahayaang pumunta si Shuang sa northern border para sa kasal. Hindi kita papakasalan. Sige. Kung gayon ay maghihintay ako at Kapatid na Pei. hindi nabibigatan ang mga alyansa sa kasal. Ang ngiti ni Chuyan Shuang ay naging mas matamis. Kapatid na Pei. Nasaan na yung maliit na ukit na kahoy na ipinangako mong gagawin mo para sa akin? Dito. Ang galing ng kamay ni Kuya Pei. Maraming bang babae ang humihingi ng kahoy na ukit galing kay Kuya? Hindi naman pui yan. Ako. Ang pinaka-importanteng kahoy na ukit. Ang skill sa pagbukit ng kahoy ay minana ni Pei Xian mula kay Inang Reyna. Noong buhay pa si Inang Reyna, gumagawa ng ukit para sa akin. Pinapasaya AKO. Pagkatapos mamatay ni Inang Reyna, siya na ang nagpatuloy. Kinuhulma mo na naman para... Mula nang dumating si Chuyan Shuang, may isa pang tao na handang gawan ng ukit. Dagdag siya sa listahan mo. Pei Shiren. Ginawan mo siya ng ukit. Hindi ba sinabi Na huwag mo siyang gawan. Walang ibang dapat gawan. Akin lang lahat. Huwag mo siyang gawan. Hanggang kailan ka magwawala? Pei Shiren. Nakalimutan mo ba? Ay na. Ay pinaslang na ina ni Chuyan Shuang. may gusto pa bang ibang kahoy na ukit si Shuang? Pui Pie? Siempre puwede. Anong gusto and I Shuang? Kang ganon, gumawa tayo ng maliit na kahoy na espada. Maliit na kahoy na espada, gawa ito ni ina para sa akin. Paano hindi magigastion aside Chuyan Shuang? Ginagawa niya lang ito para manginis sa akin. Bakit umalis si E? Galit ba si 8? Galit ba talaga siya? Hey Sharon, ganito MOBA AKO huwag kang mag-alala. 3 araw mo lang gayon. Ikaw at ako, hindi na magtatagpo sa buhay na ito. Kamahalan, totoong ang kakaiba ito. Kabalikik pa lang na. Hindi ko alam kung sino ang naglagay ng kahoy na kahon sa harap ng prinsesa. Alam kayo, ang may ganitong kasanayan ay si Pei Xian. Napakabata. Kamahalan, Ang espada na ito. Hayaan na lang. Turingin ko na lang ito bilang huling regalo niya sa akin sa buhay na ito. Kamahalan. Sa mid-autumn na salusalo ng royal family, hindi ba kayo dadalo tulad dati? Hindi. Alice AKO. Ziga. Huling salusalo ng autumn sa lumang kaharian. Gusto makita sa huling pagkakataon, ang buwan ng ating bayan. Lampas na ang mid-autumn, si Shuang pupunta sa malayo. Yun kayo kay Chu Zhao. paano naging prinsesa ng kahat? Hindi man lang umaako sa ganitong puno ng Sa pilitang kasal kay General Pei, pero sa Shuang na mazinuna ang gibayang kaysa sarili. Frost, kapag umalis ka, mamimiss kita. ako ang prinsesa ng dakilang Zhao. Unahin kaharian at bayan. Kung ang kasunduan sa pag-asawa ay makakapagpahinto ng digmaan ng dalawang bansa. Ano nga ba ang halaga nitong pag-ibig? Tunay ngang may malawak na pananaw si Si Chu Zhaoxiwa, kaya't mahawa Hapunan ay hindi sa kanyang mga mata. Walang kinalaman sa usapin ng bansa. Sinong nagsabing hindi ako darating? Bukod pa roon, Tayan. Kung darating man ako o hindi. Wala kang karapatang makialam. Hindi ko gusto ang ganitong okasyon. Sa Mid-Autumn Feast, hindi ako sumasali.
Si Chiu Yan Shuang, malinang alam na kaya siya na kunwaring kaawa-awa sa Ano ang ibig sabihin ng Chu Zhao Shue? Binabel wala biasay Kung matapang siya, pumunta na siya para magpakasal. Wala siyang nanay, di ba? Parang buong mundo may utang sa kanya. nakaraang buhay. Sinalakay ang lungsod ng Alam mo kung ano nangyari sa kanila? Sadyang malupit ang naging kapalaran nila noon. Ngayon magdaldal pa ako ng konti. Pero mas mabuti pa yun kesa sa bumagsak ang bansa at mawalan ng tirahan. Alam na ikaw ang pumalit sa akin para magpakasal. Ginusto mo yan, DBA? Hindi kita pinilit Sa tutul. Itong hirap na trabaho. Talaga namang laging napupunta sa akin. Si Ed ang kumuha ng tagumpay na dapat ay sa akin. Nagsalita ako ng konti sa Hindi naman sobra ayan. DBA? Tagumpay? Akala mo ba, dahil lang sa pagpapakasal mo, magiging payapa ang sitwasyon? Chuyan Shuang, sa ugali mong walang paninindigan, akala mo ba tatagal ka na 1 taon sa kasal na yon? Gusto nilang gamitin ang pagkamatay mo para mag-away ang dalawang panit. Ako ang mag-ayos ng gulo. Huwag nang sabihing mabuti kang tao. Huwag mo nang buhatin ang sarili. bakit mo ako itinula? Fong. Kuya Pei Talonganemo AKO. Schwanger. Kuya Pei Talonganemo AKO. Hey Shuren. Tulungan mo AKO. Pay Sian. Talagabang Walakang Puso? Mazama ito, nahulog ang prinsesa sa tubig. Tulong. Prinsesa, bilis, iligtas ang prinsesa. Nabli ka, ano ang mapapala mo sa pagpatay sa kapatid? Kaya mo bang palitan siya sa pakikipagkasunduan sa Pay Sian. AKO. Tama na, huwag magunwari. Hindi ko inakala na ikaw ay ganito kasama. Naiingit masyado. Isa kang walang kwenteng prinsesa. Hindi karapat dapat sa tao. Mabuti na matay maaga ang ina. Hindi na niya nakita ang nakakasuklam mong itsura ngayon. Pay Shuren. Katulad ito ng nakaraang buhay. Sa 8 taon na kasal, madalas tayong nagtagisan na espada dahil kay Chuyan. Pero bawat pagkakataon, hindi tayo nagkakasakitan. Ngunit sa oras na ito, sa wakas, tumusok din ang espada. Ace now, anong nangyari sa iyo? Si Pei Shuren. Wala kang karapatang magsalita na masama tungkol sa aking ina. Ashwe. Kipigil. Si Chu Zhao Shue. Ikaw na nga ang ipadadala para sa kasalan. Bakit kinukulit mo pa rin si Kuya Pei? Sa nakaraang buhay, hindi pumunta si Pei Xian sa palasyo ng prinsesa para hanapin ako. Anong ginagawa mo rito? Pasensya na. Nagdala lang ako ng galit. Pei Xian, wala nang kailangan pang sorry sa pagitan natin. Hey Xian, malapit ka na makalaya. Kapag umalis na ako para sa kasal, maaari mo nang pakasalan ang nag-isa mong minamahal sa 2 buhay mo. Sa oras na yon, Hindi mo na kailangang makita pa ako. Prinsesa, ano hinahanap mo? nasaan ang kahon na makiup ko? Hindi kaya. Chuyan Shuang.
Paalis na ako, hindi pa akong naglalaro ng ganito kailanman. Huwag ka nang magalit, pwede ba? Ikaw. Alam, MOBA, mga kahoy na espada lang yon. Hey Sharon. Ikaw ang kumuha na maliit kong kahoy na espada. Nilagay ko ang kahoy na espada ng ina ko sa lugar na si Peixian lang ang nakakaalam. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit pinilit si Shuanger na sinira mo ang buong buhay niya. Hindi ba sapat na kapalit ang mga kahoy lang na yan? MGA Kehoe? Yan ang espada na personal na inukit ng ina ko para sa akin. Alam kayo, kung gainin. Iwukit kita ng maganda. Akala mo kang sino ka? Hindi mo yun kayang gawin. Huwag. Tigil na. Parang nangyari na to sa nakaraan. Palagi tayong parang magkakalaban. Ginagamit ang pinakamasasamang sumpa para saktan ang isa't isa. Tama na. Sa totoo lang, Hindi naman talaga natin sinasadya na saktan ang isa't isa noon. hawak niya ang kahoy na espada. Yung kahoy na espada na ako mismo ang nagbigay sa kanya. Ashu, bakit hindi ka umuwas? Hindi ba pinakamahusay umiwas date? No. Kailan kami ng babae na yun nagkaroon ng noon? Ashu. Simula nung araw na yon, binantayan ako ni Peixian sa labas ng kwarto ng 2 araw at 2 gabi. Hanggang sa gabi bago ang kasal. Hindi ko pa rin siya pinapasok sa loob. Akyat. Papang gasoline kita. Ibibigay ko ang buong buhay ko para bawiin ang sugat na ito. Nangangako ako sa iyo sa ngalan ng dati kong karangalan bilang isang pamilya pe. Hindi pa Lam and I, Peixian. Bukas, apalit ako sa kasunduan ng pagpapakasal para sa pamilya at ang babaeng pakakasalan niya. ISI Xiuyan Chuang. Wala akong sinama ni isa. Kasama si Xiao Tao. Pumunta sa hilagang ilang na lugar, trabaho na mahirap. AKL lang ang sasaka. Bakit kailangan pang idamay ang iba para maghirap? Nayon, ay ang araw ng kasal ni na Peixian at ng prinsesa. Malamang gayon. Natanggap na niya ang sorpresa na iniwan ko sa kanya. Peixian, bakit siya nandito? Schwanger. Hada nakita. Gali kabi sa akin dahil pinakasalan ko ang ate mo. Akala naya SI Xiuyan Chuang. Mukhang matagal ka nang naghihintay dito, hindi mo pa natanggap ang sorpresa. Pero ito ang utang ko sa kanya. Pasensya na. Hindi ko napigilan ang kasunduan sa kasal mo. Pero kung nagsisisi ka, sabihin mo sa akin, maaari kitang tulungan tumakas ng walang makakahanap sa iyo. Ito ang gusto mo. Si Peixian, bumalik ka. Sana, mahal na prinsay, bigyan mo ako ng pagkakataon kasama siya. Peixian. Kung nalaman ko noon ang simula ng kwento, hindi tayo umabot sa ganitong wakas. Peixian, babalik kita sa karagatan ng kalungkutan. Wala nang muling pagkikita, schwanger. Paandarin ang kabayo. May kakaiba kay Schwanger. Ayaw niyang magpasama kanino man at ni isang salita, hindi niya ako kinausap.
Kung mas nagsikap lang ako, baka hindi na kailangang mapakasal Shuang sa malamang galit siya sa akin. Pero ano pa, na bang magagawa kayo? May pangako na, kayo. Nangako ako at hindi ko iyon pwedeng labagin. Siguro, hindi na talaga kami itinadhana ni Schwanger na magkasama habang buhay. General, Schwanger. Bakit ikaw? hindi ko rin alam kung bakit. Bigla na lang nagbago ang utos na emperador. Si Edna ang pupunta para Ano ang sinabi mo? Si Ashley ang mag-aasawa. Ano? Ibig mong sabihin, ang babaeng mag-isang pumunta sa disyerto ay si Ashu. Pasensya na. Hindi ko napigilan pagkasira ng kapalaran sa kasal. Pero kung nagsisisi ka, sabihin mo lang sa akin, kaya kitang tulungan na tumakas. Wala nang makakahanap sa iyo. Schwanger, 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 Schwanger. Asawa, saan ka pupunta? Ashwe. Ang hari ng Hilaga, Huyanki. Matindi ang galit niya sa mga taga-sentral. Ang kailangan kong gawin ay agad siyang pakalmahin. Kahit hindi ko mapilit na makipagkasundo sa kaharian. Hindi bababa. Kailangan ding magpalipas ng oras hanggat maaari. Ang gamalit na prinsesa mula sa Central Plains. May ilang mga pamamaraan sa sarili na. Tingnan gayon, batang pinuno. Puno ng nakakatakot na aura. Medyo naunawaan ko na. Bakit si Chuyan Shuang, kahit isang tao, ay natakot at nagpakamatay? Nag-alay ang kaharian ng kasunduan sa pagkakaibigan at pagpapakas. Pekikinian on a sol amo. Kagan? Ang aming lahi ay hindi nangangailangan ng mahihinang babae. Imbis na sa huli, magdusa ka. Mas mabuti pa. Ano nga ulit tawag ninyo sa gitnang sa ganitong katayuan ko? Sawa. Bibigyan na kita ng huling palang. Sandali lang. Patience. Sa harap ng pinuno na hilagang rehiyon, ang tanging general ng Zhao na kaya niyang hanggaan ay S.I. Pei sa nakaraang buhay. Noong tumatakbo ang general tuwing makita si Huyanki, tanging si Pei Xian ang kayang tumapat sa kanya. Sa kasalukuyan, kailangan ko na lang sumugal. Ang dakilang general na si Pei Xian, pinakasalan niya ang kapatid kong prinsesa. Siya ang pinakamamahal niyang babae. Gusto niyang ipunin ang tagumpay sa digmaan para ipagmalaki sa prinsesa. Araw-araw nais putulin ulo mo at iparada sa harap ng prinsesa. Akala mo, dahil kasama ako, bibitawan na niya? Gusto rin niyang mamatay ako sa ganitong para may dahilan siyang harapin ang ama na emperador. At gairahin ka, ikaw na barbaro. Ang lakas ng loob mong tawaging barbaro ako sa harap ko mismo. Ang huling sumubok nito. Matagal nang nakasabit ang ulo niya sa peder ng lungsod. Ang huling sumubok nito. Matagal nang nakasabit ang ulo niya sa peder ng lungsod. Sige na. Kung mamatay ako dito, may maghihiganti pa sa akin. Kung sigurado na talaga ang tagumpay ng Khan ngayong araw. Sige, kumilos ka na. May konting tapang ka rin. Mas mabuti kaysa sa naunang prinses. Mas maganda sila. 10 prinsesa ng Zhao ang ipinadala para sa kasal. Noon, hindi leader si Huyan Ke.
Ang mga prinsesa ay napunta, baka brutal ang nagpakasal sa kanila. Ang hirap na dinaanan nila. Hindi mas mahirap pa sa naranasan ko. Unang araw pa lang to. Ang masusunod na araw. Baka mas lalo pang mahirap. Akala ko pinatawad na ni Huyan. Hindi na ulit ako sasaktan, pero hindi ko inasahan. Sa pangangaso, binanggit ang pangalan ko at pinasama ako. Siya na galit sa mga taga-China. Karaniwang kasama ang mahal niya sa ganitong gawain. Pero ako ang isinama niya. Ang prinsesang galing China, hindi pa marunong sumakay ng kabayo. Ganoon din. Si Huyan kaya ako, pilit na ibinigay sa kanya. Maliban sa akin, wala siyang ibang pagpipilian. Dilizen na, takbo. Huyan ka. Huyan ka. Saan kayo nagpunta? Sa Hera. Tigray Iron. Khan, talaga bang papatayin mo siya? Naalala ko gabi ng kasal, pinatawad siya. Pinatawad ang taga-Zhongyuan? Paano mangyayari iyon? Pero kung ako mismo ang papatay sa kanya, maaring magdulot ito ng matinding reaksyon sa Zhao Dynasty. Hey Sharon, marangal na kalaban, kakailanganin ng panahon para ihanda ang laban sa kanya. Kung hayaang mamatay siya sa kamay ng tigre, Wala na iyong kinalaman sa atin. Maluwag ang emperador ng Zhao. Kailangang magbulag-bulagan siya. Ganun, magkakaroon ng sapat na oras. para paghandaan si Pei Xian. Sa totoo lang, siya, tunay namang maganda at may kakaibang dating. Sayang, isinilang siya sa maling at napadpad sa maling lugar. Nakatalaga siyang maging biktima ng laro ng dalawang panig. Huwag kalimutang asikasuhin ang kanyang Oo, Kahan. Kahan, may nangyayari. Binuhos niya ang alak sa palaso at sinindihan ito. Kahan, may nangyayari. Binuhos niya ang alak sa palaso at sinindihan ito. Babae mula gitnang lupain, mag-isa na patay ang tigre. Oo nga, Kung hindi ko ito nakita mismo, hindi ko talaga mapapaniwalaan. May kakaibang kakayahan ba ang babaeng ito? Kan, gusto mo bang samantalahin ang kahinaan niya at tapusin siya? Kan, gusto mo bang sundan siya at tapusin siya? Nga, Kan, kunwari kinain siya ng tigre, wala namang masyadong malalaman ang iba. umalis. Pero bakit ngayon, pinakawalan pa ang babaeng taga-media? Mahinahon lang. Umalis. Huya! Hindi ko sinabi kay Huyan ka nangyari ang tungkol sa tigre. Dahil alam ko rin, maraming intriga ang nasa likod nito. Pero hindi ko inasahan noong gabing iyon. Pumunta siya sa kwarto ko. Ang kinis, ang puti. Ganito rin ba kalambot ang balat ng mga babae sa Central Plains? Mukhang hindi naman lahat ng taga Central Plains ay masama, hindi naman lahat. Sino ka? Bake it? Bake it? Papatain mo pa ba-ako? Anong balik mo? Nayong Gabby. Dito ako matutulog. Bakit kayo mga tao sa gitnang lupain pagkatapos ng kasal? Naghiwalay pa rin ng kwarto.
Ano ba talagang balik anay huyan ka? Magbihis ka. Dadalhin kita sa lugar. Saan tayo papunta? Bakit ako dinala ni Huyan ka sa ganitong lugar? Ito ang aking Eje. Ang ibig sabihin ay Nanay Orena. Dinala ako ni Huyan ki para ipakilala sa kanyang ina. Nanay. Nagpakasal na ako. Huwag kang mag-alala. Ano man ang mangyari, kalmahin mo muna siya. Hindi ka magkakamali doon. Maganda ang panahon ngayon. Ilabat kita. Maganda ang panahon ngayon. Ilibot kita para mangaso. Sa Dajao, sinong nagturo sa iyo ng kabayot baril? Hey Sean. Si Patian ay ampon na aking ina. Para na kaming magkapatid. Nag-alala ang kapatid ko dahil sa pagmamalasakit. Huwag mo na masyadong isipin, Khan. Simula na yan. Ako ang magtuturo sa iyo. Heyo. 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 Huyan ke, gusto kong sumakay ng sariling kabayo. Halina. Halina. Huyan ko. Tayo na't magpaliksahan. Ano ang paliksa? Kung sino na makahuli ng pinakamaraming wild duck. Mag team sasama sa iyo. Oh, sige. Simulan na. Ew. Yi nanalo tayo. Sinabi niya na pinakaayaw niya ang taga Songyuan, lalo na ang mga maarte na prinsesa. Masaya ang araw natin ngayon. Salamat sa'yo. Late na. Umuwi na tayo. Tara na. Hindi ba plano ni Khan na gawin na ang prinsesa? Hindi siya maarte na prinsesa. Isa siya sa disyerto. Ang pinakamatinding bulaklak ng Jesang. Halika. Iro AKO. Matagumpay akong nakapasok sa kampo ng mga kalaban. Si Huyan, gabi-gabi siyang natutulog sa kwarto ko. Pero hindi naman niya ako hinahawakan. Sa paglipas ng panahon, natutunan ko na makatulog sa tabi niya.
Pero nararamdaman kayo na hindi na niya ako kinasusuklaman tulad dati. Pero, mas mabuti na lang ang treto niya sa akin bilang isang taga-mainland. Tumitinding galit sa tao ng gitnang kapuluan, si Huyan Ki. Narito. May sulat para sa'yo. Gayon, kita tayo sa hilaga. Pamilyar ang sulat kamay na ito. Si Pei Shiren. Bakit siya nandito? Saan ka pupunta, Ginang? Kayo. Gusto kong lumabas at tumingin. Ang sinabing iyon. Seryoso, BA? Kung ayaw mo, hindi na ako alis. Kailan ka babalik? Alam kong kaya kong bumalik. Hintayin ang anino na espada. Kapag narito na ito, babalik na ako. Hindi ko alam kung talagang naniwala si Huyan Ki. General Pei. General Pei. Inakakaibang tawag ni Achu sa buong buhay ko. Aksu. Umuwi ka na kasama kayo. Gusto mo bang magdigmaan ang dalawang bansa? Ang prinsesang ipinadala sa kasal. Mabilis na inagaw pabalik. Si Huyan Ke, siguradong hindi palalampasin. Hindi dapat pumasak hakbaw and ay Huyan sa gitnang lupain kahit isang hakbang. Noong nakaraang buhay, matapos mamatay si Chuyan Shu, lumikha si Pei Xian ng tagumpay para sa buhay na ito. Wala na akong pasanin sa kanya. Baka kaya niya talagang depensahan ang hilaga. Ang digmaan ay laging may halaga. Sa huli, tao ang magdadala ng pasan. Higit pa rito, si Pei Xian ay hindi palaging nagtatagumpay. General Pei, huwag kang magalala. Habang nandito ako, walang digmaan ang mangyayari sa hangganan. General Pei, pakiwi na pa. Hindi ko siya pinakasalan. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Sabi ko. Hindi kayo pinakasalan si Schwaner. General, pakiwi na pa. Ashwe. Kung sasama ka sa akin sa hilagang lupain, sana bumalik ka. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para protektahan ka. Huwag kang mag-alala, General. Hindi biyay sabi mo. Isa akong prinsesa. Gusto ko lang patunayan ang sarili ko. Huwag ka nang magunwari pa. Hindi akaling seloso at masama. Ikaw na isang prinsesa. Nakakahiya sa mga tao. Buti na lang maagang namatay ang nanay mo. Hindi niya nakita ang mukhang kasuklam-suklam mo ngayon. Pei Shiren. Ashwa. Hindi ko ganun ang ibig sabihin. Nadala lang ako ng galit. Sige na, Pei Shiren. Kung kaya kong maging prinsesa, tinanggap ko na itong kapalaran ko. Ito ang sariling desisyon ko. Walang kinalaman ito sa'yo. Kaya't General, huwag kang masyadong magpahalaga sa sarili mo. Pei Shiren. Gagawin ko ang lahat ng paraan para pigilan si Huyan Ki. Habang nandito kayo, hindi hahayaang makapasok si Huyan Ki sa gitnang lupain. Kung sakaling mabigo ako, ialay ko ang sarili kong buhay para sa bayan. At isa pa, ito na ang huli nating pagkikita. Attorney ASY. Pei Xian. Sa buhay na ito, nais ko sa iyo na masaganang pamilya, kaligayahan at mahabang buhay. Attorney ASY. Chu Zhao Shui. Gamit ang posisyon bilang prinsesa. Sanira mo, kami and Aishwan, at tinilit akong pakasalan ka. Ganito ba ang gusto mo? Anong nangyayari? Bakit mayroon dagdag na alaala? Kailan ko ba nakasama si Aziz sa ganitong tagpo? Kan, maghapon at magdamag na ang lumipas. Sumama na ang prinsesa kay Pei. Niloko niya si Kan at maaring dala pa niya ang ating mga lihim. Kan, bigyan mo ng 1,000 sundalo. Pupunta agad para kuhain ang dalawang iyon. Tahimik.
May masamang pakiramdam din ako. Pero, Ayoko na siyang saktan pa. tama na. Huyan ko. Huyan ko. Snow. Ang hirap isipin, ang bigat ng kalasag na iyon. Suot mo na 3 araw pero kayang makipaglaban sa digmaan. Ngayon, nanginginig kang buhatin isang babae. Khan, hamay na ka na. Hamay na. Khan, harawat, huwag niyo akong patawarin ako, alam ko ang mali ko. Ang Khan ay pinakamatapang, sobrang lakas niya. Handang makasama si prinsesa habang buhay. Isang pairs. Khan. Saan mo natutunan ang mga tulang ito? Prinsesa, Gusto MOBA? Gusto kayo. Kuya Pei, sa wakas bumalik ka na. Frosty, AKO, Kuya Pei, saan ka ba talaga napunta nitong mga araw? Bakit mo ako iniwan noong gabi ng kasal? Ginawa mo akong katatawanan sa buong lungsod. Frosty. Ako ang may kasalanan sa'yo. Bukas, hahaap kay mahal na hari humiling. Eos lang yan. Basta bumalik ka, sapat na. Frost, hindi kita maaring pakasalan. Bakit, dahil BAK Chushao Shua? Bilang General Ingdezhou, protektahan ang kaligtasan ang mamamayan ng Dazao. Hindi ko pwedeng hayaang Pumunta sa hilagang hangganan para sa Frost. Hanggat DKO pa nababalik SI ay shwe. Hindi ko magagawa. Huwag nang isipin ang pansariling damdamin. Hindi ba't ganito ang masayang pagtatapos? Chuzhaofu ang magpapakasal sa labas para sa Tahimik ang buong kaharian. tayo ay magiging magkabiyak sa wakas. Wala nang makapaghiwalay sa atin. Bakit mo to ginagawa? Schwanger. Hindi ba paborito mo ang kahoy na espada? Kuya Pei. Peo, Kung gusto mo, bakit di pahalagahan? hindi Kuya Pei. Kakamadali AKO kanina. Nabasag ko ang espada ng di sinasadya. Paano ko hindi magugustuhan yon? Kung gusto mo, bakit di mo pahalagahan? Kung talagang pinahahalagahan mo yan, dapat gaya ka ng ate mo, hindi tulad ng Tama na. si Shuang hindi gusto maliit na espada. Ako pala ang laging nabula. Ang dami kong nagawang masakit kay Chi. Inral. Sino siya? Inral. Yung pinahahanap mo sa akin. Nalaman ko na ang lahat. Sabihin mo na mismo. Inral Pei. Sa gabi ng Mid-Autumn, Nandun din ay kayo. nakita ka mismo. Si Second Princess ang mismong humila kay First Princess sa tubig. Hindi to. Siya'y nagsisinungaling. Kung may isa kang salitang hindi totoo, magingat ka sa ulo mo. Handa kong sumpaan gamit ang buhay ko. Talagang totoo ito. Schwanger. Totoo ba ang sinabi niya? Oo, bakit naman? Ako ang dapat ipadala sa kasunduan ng kasal. Si Ed ang kumuha ng dapat sa akin. Inagaw niya ang karangalan ko. Gusto pa niyang agawin ka, Kuya Pei. Hindi ko lang matanggap. Pinarusahan kayo lang siya saklit. Bakit? Schwanger. Bakit ka naging ganito? He. Noong una, ikaw ang namuhi kay Chuzaotsu. Sa araw pa mismo ng kasal natin, iniwan mo ako para hanapin si Chuzaotsu. Gayon, anong karapatan mo para sawayin ako? He. Peishian, hindi mo ba nararamdamang napaka-plastic mo? O bakit naman? Gusto mong tumapak sa dalawang bangka.
Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ako ba ang nagsasabi ng kung ano-ano? Patient. Alam mo naman sa sarili mo. Totoo ba ang sinabi ni Schwanger? Ang tunay kong mahal. Si Aishwa Pala. General, ano ang susunod na gagawin? Anuman ang mangyari. Sa pagkakataong ito, kukunin ko si Achu pabalik. Mabait sa akin si Huyan Ke. Pero siya ang hari na hilagang kaharian na galit sa gitna. Hindi ko siya kayang kumbinsihin. Pananaw sa estratehikong desisyon ng Zhao. Sa labas, natatakot sila masira ang nakamit na kapayapaan. May dumating na grupo ng mga tao mula sa Central Plains. Ang namumuno sa kanila Ay nagpapakilalang dakilang general ng Zhao, si Pei Shan. Pei Xian. sinabi niya. Pumunta siya rito para bisitahin si Katun. Ano na namang binabalak ni Pei Xian? General Pei. Aishwa. Jinong. Sino-Sia? Huyan Ko. Siya ang dakilang general ng Zhao, si Pei Xian. General Pei, ito ang hari na hilaga, si Huyan Ke. Siya rin ang aking asawa. Aishwa. Ginawa niya ito para inisin ako. Sinadya niya talaga sabihin yun. Ako si Henjan Nge Kadarian Nge Yu Paisian. Atas ng emperador ang dala ko. Dumating ako para bisitahin ng prinsesang pangmatagalang. Si General Pei ay bantog bilang Diyos ng digmaan ng Zhao. Ang hari. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa kanya. Ito. Ay ilang regalo. Sana. Tanggapin ninyo ng masaya. Ano ba talaga ang balik ni Pei Xian? Maraming salamat sa dakilang emperador ng Zhao. Dahil si General Pei ay malayo ang nilakbay para dalawin ang asawa ng hari ng aming kanet. Natural lamang na hindi ko mawawala ang paggalang sa kanya. MGA Tao. Maghanda ng piging. Umahal na Khan. Asia. Pei Xian. Bakit ka na naman nandito sa Hilaga? Totoo bang ipinadala ka ng ama nating hari? Ako mismo ang nabuluntaryo na pumunta. Hindi ko ba nasabi ng malinaw noon? Ako ang nakusang loob. Bakit ka pa narito? Ashwe. Alam ko na ang mga nangyari kamakailan. Ayaw ni Schwanger na maliit na kahoy na espada. Siya rin ang nagtulak sa iyo sa tubig. Tama ba? Aminado akong nagkamali. Patawarin mo, AKO. Bumalik ka na sa akin. General Pei. Hindi ko sinabing nagagalit ako. Ang kasunduan ay tungkol sa kapayapaan ng dalawang bansa. Paano mo ito gawing biro para sa pansariling interes? Paano gawing biro para sa pansariling interes? Hindi ito tungkol sa pansariling kapakanan. Bilang dakilang general ng Zhao, Hindi ko kayang. ipagpalit ang prinsesa para sa kasunduan. General Pei. Pagkatapos ng piging, pakibanggit na bumalik agad. Sayo. Ano itong mga alaala na bigla na lang lumitaw? Bakit wala man lang akong natatandaan? Pakiasap. General Pei. Kapag umiinom kayo ng alak, anong ginagawa nyo para maglibang? Kadalasan ay laro ng paghagis ng palaso. Pagsipas sa bola, pag-target gamit ang pana. Pero mga kalalakihan ng gitnang lupain, pinahahalagahan ang karunungan at lakas. Kung nasa labas ng digmaan pa rin at puro espada at sandata. Iyan ay kabangisan. Kung nasa labas ng digmaan pa rin at puro espada at sandata. Iyan ay kabangisan. Dahil sinabi ni General Pei na, ang paggamit ng espada at sandata ay kabangisan. Hindi kayo alam kang ikaw ay may lakas loob makipaglaban sa akin. Parang pagsusulat ng tula lang. May hindi ba ako kayang gawin? Pero may isa akong hiling. Kung manalo ako,
Gusto kong dalhin ang prinsesa pabalik sa gitnang lupain. Pei Xian, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ano? Ang hari ng hilaga, natatakot ba? O bakit takot kang matalo? Ha? Sige. Pero, ito ang laban ng mga lalaki, laban natin bilang mga lalaki. Ang kataning hari. Hindi siya isang bagay. Siya ang magpapasya kung alis o mananatili. Siya ang magdedesisyon. Magpasya siya para sa sarili niya. General Pei, Yuzupan, Samahan si General Pei palabas. ang hilaga ay hindi lugar para magwala ka. Bumalik ka sa kampo mo. Bukas ng umaga, ay babalik na tayo sa kabisera. Mahal na Jinu. Ano ang ikinababahala mo? Natatakot ka ba na ako? Ay matatalo niya? Si Khan AKO. Kung ganon ang paligsahan na ito, hayaan ang aking katun ang magpatakbo. General Pei. Anong masasabi mo? Napakahalaga. Halika, halika. Dalhin ang tinta. Hun, kumakain ng hilaw na karnin at dugo. Sinasabi nilang ang hari ng hilaga, di marunong magsulat ng pangalan. Magandang kinabukasan ng prinsesa. Nasira sa mga kamay ng hilaga. Jinong. Tulungan mo akong ihanda ang tinta. Khan. Kaliwang kamay mo ang pangsulat. Malalaman mo rin, mahal na ginang. Abong ulap sa Kinghe, malapit sa bundok na may nayebe. Ang liblib na bayan, tanaw ang pintuan ng jade. Danda ang laban sa disyerto na may gintong baluti. Hindi ako babalik hanggang hindi masira ang lulan. Hindi ako babalik hanggang hindi masira. Magandang tula. Ang general na si Pei may malasakit sa buong bayan. Ang General Pei ay dalubhasa sa digmaan at talino. Tunay na siyang pinakaunang mandirigma ang dakilang Zhao. Nababli BA asay patient? Paano pa siya naglakas loob na magsulat ng ganitong mapanuyang tula sa teritoryo ng hari na hilagang lupain? Si Hu Yanju marunong sumulat ng slim gold calligraphy. Ang tubig ay bumababa mula sa langit. Agos ito hanggang dagat, di nababalik. Di mo BA nakikita? Sa harap ng salamin, luhay bumagsak. Buhok na may laman itong tula. Kapag masaya, magpakasaya. Huwag pabayaan ang gintong kopay wala. Parang maganda yung sumunod na isinula. Likha ng Diyos, may silbi ang bawat isa. Ubos man ang yaman, babalik pa rin. Ang ganda ng linya na yan, oh. Hindi akalain ang talent. Ay ganito pala kahusay. Kahit isang linya, pwedeng sumikat habang buhay. Ang sulat ng hari na hilaga, matalas. Ayat pero puno ng laman, may dignidad sa bawat guhit. Ang ganda. Hindi ko inasahan na may ganito pala siyang talento sa panulat. Paano ito nangyari? General Pei. Ken. Nanalo BA Teo? Nanalo ang hari ng hilaga. Tanggap ni Pei Xian ang pagkatalo. AKO. General Pei. Bumalik ka. Pakisabi ito sa ama sa emperador. Maayos ang pamumuhay ko sa hilaga. Mabuti din si Huyan kisa akin. Sabihin mo sa kanya na huwag mag-alala. Pei Shiren. Ikaw ang hindi nangalaga noon. Ngayon, hindi mo na rin ito matanggap. Talagang nararapat lang ito sa'yo. Kasalanan ko ito. Tinatanggap ko ang utos. Pari inaside Chu Zhao Shua. Hindi pwedeng bumalik siya sa Dazao. Itong bagay na ito. Kailangan magtagumpay. Hindi pwedeng magkamali. Ang utos ng kamahalan na natapos ko na. Sumamagka sa akin, BA? Ashwa, di ka dabalik sa Dazao.
Huling pagkakataon. Nangako sa iyo. Basta bumalik kahit kamatayan. O protektahan kita. Hindi na kailangan. General Pei. Pakiusap, bumalik ka na. Ashwe. Sa paglalakbay ni General Pei, kung sa sariling kaligtasan, mas mabuti kung magpadala ako ng ilang tao para protektahan ka. Mas mabuti kung magpadala ako ng ilang tao para protektahan ka. Hindi na kailangan. Huyan ko. Gusto kayo. Samahan si General Pei sa kanyang biyahe. Maghihintay ako sa iyong pagbabalik. Sige. Hihingi ng tulong kay General Pei. Para sa akin. Alagon si Ashwe. Protektahan ang prinsesa ay tungkulin ng general. Hindi kailangan, Han. Ang magbigay ng espesyal na utos. General Pei. Teo na. Balik agad. Sumang-ayon si Achu na samahan. Ibig bang sabihin na babalik siya kasama ko? May MGA assassin, Habulan. Si Pei Shuren. Anong nangyari? Si Pei Shuren. Pei Shuren. Pei Shuren. Pei Shuren, anong gagawin mo? Pei Shuren. Parlan mo. Hindi ko kayang ulitin ang trahedya ng nakaraan. Sai. Bilisan mo, Huwag ka nang magsalita. umalis ka na agad. Kung may mangyari sa'yo, mababawasan ang lakas ng ating kaharian. General Pei Tislang. Malapit nang huminto. Pakiusap, magtiis ka ba? Huwag kang gumalaw, uputok ang sugat mo, prinsesa. Naiintindihan ko ang General Pei. magiging maayos ang lahat. General Pei. General Pei. General Pei, huwag kang gumalaw. General Pei, kailangan mong tiisin ito. Pei Shuren. Pei Shuren. Doktor na hukbo. Ano na ang kalagayan? Masama ba ang natamo niyang sugat? Medyo nakakaligtas pa rin naman. Ang sugat halos umabot na sa puso niya. Hindi kayo akalain. Kahit sa nakaraang buhay, inyalay ang buhay para sa akin. Sa buhay na ito, ayaw na niyang magkaroon ng kaugnayan sa akin, pero sinagip pa rin niya ako muli. Asi. 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 Ash. Guysing ka na. Pei Shan. Punasan mo na lang sarili mo. Nanaginip ako. Ang sobrang habang panaginip. Panaginip na kinasal tayo. Kahit araw-araw tayong nag-aaway. Lagi akong magpaparaya sa'yo. Hanggang sa isang araw. Nabutas ang Peter. Pinilit kong iligtas ka. Pero bumalik ka. Tumalon ka sa tour para magpakamatay. Ashwe. Ang mga nasa isip ko. Totoo ba ang lahat ng ito? Dahil ba naranasan mo ang lahat? Kaya pupunta ka sa Hilaga para sa kasunduan. Tama ba? Mangyaring bumalik na, General. Kailangan ko nang umalis. Ashwe. Ashwe. Gusto kitang manatili. Kahit mamatay. O protektahan kita. Ashwe. Huvak. Pei Shan.
Passion. Ang pagmamahal sa buhay na ito. Bayad na ang utang. May natitira pang susunod na buhay. Sana, mahal na prinsay, ahintulutan niyo kami. Passion. Passion. Ang utang mula sa nakaraang buhay ay bayad na rin. Sa buhay na ito at magpakailanman, wala na tayong alitan. Asia. 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 Sakay. Sakay. Huyan ko. Jinong. Bakit ka nandito? Natatakot ka ba na tumakas ako? Natatakot. Takot na takot ako. Sige. Samahan mo ako pauwi. Sige. Hatid kita pawi. Ama. Hindi kayo naloko and huyan ko. Tunay na hindi na siya nag-asawa muli. Hanggang sa ika-negatibo 80, namatay siya ng payapa. Kasama niya ang kanyang asawa. Kayo lang talaga. Kayo lang talaga. Sa buhay na ito, tunay na hindi na siya bumalik sa lupa ng gitnang kaharian. Ako si Hu Yanke. Mapalad sa tatlong buhay. Na makilala ang prinsesa. Kung may susunod na buhay. Nais kong maaga. Nagtagpo. Nakita. Inihatid ko si Huyan Ki sa kanyang huling biyahe. Dito sa banyagang lupain. Ang tanging iniisip ko ay nawala na. Ako na lang mag-isa, sa malawak na kalangitan, binabantayan ang taon na iyon. Kasama ang mahabang pana na ginamit namin sa pagsakay at pagbaril. Ako, si Pei Xian, ang inyong matapat na lingkod. Nag-aabang sa inyong pagbabalik, prinsa. Umiwi tayo. 50 taon na ang nakalipas sa hila. Panahon na rin sigurong umuwi ako. Dala ko ang mahabang pana na iniwan ni Huyan Ki. Namatay ako sa sariling bayan. At si Pei Xian ay hindi nag-asawa sa buhay niya. Pagkatapos asikasuhin ang burol ko, nagtagal ng kaunti. Sinundan na rin niya ako sa kabilang buhay.